Magandang umaga mga bata. Tayo ay magsitayo at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, pulutin niyo muna yung mga basura niyo sa ilalim ng iyong upuan. Okay, tapos na bang lahat? Ngayon, tingnan niyo yung mga katabi kung may iban ba. Okay, magaling. Walang iban. Palakpak natin ang ating sarili. Ngayon ay may gagawin tayong pasulit sa nakaraan nating topiko. Kumuha ng isang papel at sa binigay na puwang, ilagay ang mga pangalan na nasa kahon sa mga sumusunod na mga larawan. At ngayon, tapos na ba ang lahat sa ating pasulit? Okay, mahusay. Ngayon, ipasa niyo ang inyong papel sa harapan. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Base sa inyong ginawang pasulit kanina, ano ang ating nakaraang topiko? Okay, Joshua. Okay, mahusay. Ito ay papatungkol sa diagram. Ano nga ba ang diagram? Saan ito ginagamit? Kristen. Okay, magaling. Ang diagram, ginagamit ito para malinawagan ang mga impormasyon sa pagbuo ng mga dokumento. Ngayon ay sisimulan natin ang ating layunin. Ang ating layunin ay ang mga mag-aaral ay naipakita ang kaalaman at kasanayan sa pagsali sa discussion format, chat at sa pamamahagi ng mga dokumento at media files. Pamantayang sa pagganap, ang mga mag-aaral ay nakakagawa ng knowledge products gamit ang productivity tools. Ang mga mag-aaral ay nagagamit ang word processing tool o desktop publishing tool sa paggawa ng chart. Objectives. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakagawa ang mga mag-aaral ng kanilang chart gamit ang processing tool. At natutukoy ang mga hakbang sa paggawa ng chart at napahalagahan ang paggamit ng chart. At ngayon, may gagawin tayong aktibidad. Ang gawin nating aktibidad ay ang mga mag-aaral ay hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Sa bawat grupo ay dapat na magkaisa upang tukuyin ang inilahad na larawan at sagutan ang mga ibinigay na mga katanungan. At sa bawat grupo ay pipili ng isang miyembro upang irepresenta sa ang kanilang mga sagot. Ngayon, ay simulan nyo na ang inyong aktibidad. At ngayon, tapos na ba ang lahat? Okay, mahusay. At ngayon, ang lahat ng mga representative ng grupo ay nakapunta na sa harapan. Ang aking tanong ay, ano ang nakikita nyo sa larawan na ito? Okay, pwede mga iba't ibang kulay. Pangalawang tanong, para saan kaya ginagamit ang nasa larawan? Okay, pwede. Para malaman ang iba't ibang kataasan ng nakuha. Pangatlong tanong, sa inyong palagay, ano kaya ang kahalagahan nito? Okay, pwede. At malaman pa natin yan base sa inyong ginawang aktibidad. May idea na ba kayo kung ano ang ating topiko ngayon? Okay, ang ating topiko ngayon ay papatungkol sa chart. At ngayon ay may papanoorin kayong video. Ang gawin nyo lang ay manood kayo ng mabuti at unawain ng maigi ang panoorin nyong video. Dahil mamaya, pagkatapos nyo mapanood ng video ay mga katanungan akong itatanong sa inyo. First, let's create an empty Word document. Press the Insert tab, then select Chart. From the list, select the type of graph you want to create. For this tutorial, we will use a column 3D cluster graph.
Okay, dahil tapos na mapanood ang video, ngayon may mga katanungan ako. Unang tanong, sa pinanood na video kanina, ano ang unang hakbang sa paggawa ng chart? Okay, James. Okay, mahusay. Ito ay buksan ang Microsoft Word. Pangalawang tanong, ano ang pangalawang hakbang? Okay, Kristen. Okay, magaling. Ito ay pindutin ang blank document. Pangatlong tanong, ano ang pangatlong hakbang sa paggawa ng chart? Okay, mahusay. Ito ay hanapin at pindutin ang insert. Pang-apat na hakbang, John Mark. Okay, magaling. Ito ay pindutin ang chart. Okay, ang panglimang tanong, ano ang panglima, anim at iba pang hakbang? Okay, magaling. Dahil nalaman nyo ay palakpakan natin ang ating mga sarili. At ngayon ay aalamin pa natin ng maigi kung ano ang chart, ano ang gamit ng Microsoft Word, at ano ang mga hakbang sa paggawa ng chart gamit ang processing tools o Microsoft Word. Okay, ang chart ay isang graphical na representasyon ng datos, impormasyon o konsepto. Ito ay ginagamit upang ipakita ang relasyon sa pagitan ng mga datos. Gawin ang datos na mas madaling maunawaan at magbigay ng visual na suporta sa pagrepresenta ng impormasyon. Okay, ang chart ito ay ginagamit upang mas madaling maintindihan at maunawaan ang impormasyon, mabilis na makita ang pagkakaroon o pagbabago ng mga datos. Halimbawa, sa pagtutok ng binta ng produkto, gamit ang chart mabilis na malaman at maintindihan ang pagbabago ng kita araw-araw, buwan-buwan. At ang Microsoft Word naman ay isang halimbawa ng word processing tool na nakakatulong sa paggawa ng chart. Ito ang mga hakbang sa paggawa ng chart gamit ang word processing tool o Microsoft Word. Unang hakbang, buksan ang Microsoft Word at pag nabukas na ito ay pangalawang hakbang, pindutin ang blank document. Ano nga yung unang hakbang? Okay, magaling. Ito ay buksan ang Microsoft Word at pag nabukas na ito, pangalawang hakbang ay pindutin ang blank document. At ang pangatlong hakbang ay hanapin at pindutin ang chart. At pang-apat na hakbang ay pindutin ang pangatlong hakbang pala ay hanapin at pindutin ang insert. At ang pang-apat na hakbang ay pindutin ang chart. Panglimang hakbang, pagkatapos mapindot ang chart, piliin ang kulong at pindutin ang OK. At pagkatapos na mapindot ang OK ay magbubukas ang isang embedded o spreadsheet o data editor. Pang-anim na hakbang ay i-edit ang chart, baguhin ang mga label, pamagat o iba pang detalye ng chart. Kapag tapos na ay siguraduhin i-save ang dokumento upang hindi mawala ang iyong ginagawa. At ngayon, may gagawin tayo. At bago natin yung gawin, ay pumunta muna tayo sa computer lab. Okay, at dahil nandito na tayo sa computer lab, ay ang ating gagawin na aktibidad ay by pair. Maghanap ng isang kasama sa paggawa ng chart gamit ang word processing tool sa inyong laptop o dito sa PC. At ang aktibidad na ito ay mamarkahan ng gabay na ito. Pamantayan, output, 30%. Pamantayan, disenyo, porsyento 20%, the total of 50%. At ngayon, dahil tapos na kayo sa inyong ginagawa, may tanong ako, ano ang kalagahan ng chart? Okay, mahusay. Ito ay upang gawing mas madaling intindihan at maunawaan ang mga datos. Ano ang chart? Okay, mahusay. Ano ang gamit nito? Magaling. Saan ito ginagamit? Okay, magaling, mahusay. At ngayon ay tapos na tayo, ay bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili.
At ngayon, may gagawin tayong pasulit. Kumuha ng isang papel at isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. At pagkatapos yung masagutan ay ipasa ang inyong papel sa harapan. At ngayon, tapos na bang lahat? Okay, magaling. Ipasa niyo ang inyong papel sa harapan. Okay. At para sa inyong at para sa inyong gawaing at para sa inyong takdang aralin ay gumawa ng chart gamit ang iba't ibang disenyo. At yun lang po, maraming salamat.